Oh, so isang ano, gagawin ko na lang lahat 'to isang upuan. So part 3 po. Part 3 po, so ano po yung mga experiences ko o yung mga, ginawa kong, um, the procedures, the tests I underwent through. So, isang upuan po tsaka isang dress, magsisimba po ako ngayon. Itong damit ko, binili ko sa JCPenney. Makakakuha ka ng deal sa JCPenney eh. Pag na nauto na naman ako nung ano tawag doon, nung cashier na kumuha ako ng JCPenney card at I'm going to have a massive discount with the item. So nauto ako nung sales lady. So napilitan ako mag-apply ng credit card. Actually pangalawa ko na yun, naglapse yung ano isa kasi yung una ko, hindi naman ako masyado nagsha-shopping doon. Sabi ko, o sige, mas updated na raw ngayon yung kanilang Mastercard. So, o sige, apply mo ko. So, ito, first time ko isusuot. Magsisimba ako mamaya. Anyway, the part 3 is before that syempre please subscribe to my channel Ate G sa USA. Subscribe and hit the notification button so you're going to be updated with my videos, lalo na po itong videong to, my journey to become mommy at 50. Okay, so sa ano dyan, may pag-asa pa sa mga gusto pa magkaanak within 50 years old, pwede pa. Ay! May nakalimutan akong sabihin. So, yung doktor po namin, I should have told you this on the part 2. Yung doktor po namin is sabi, ano bang age limit para mag-carry ng bata? Hanggang 55. Currently at that time 49. So I'm going to do the procedure at the age of 50. Hindi ko po i-maximize ng 55. Basta kailangan by 55 years old, maipasok yung embryo sa uterus mo, sa bahay bata. Hindi po ako mag-aantay no. Sabi, okay, susunod doon syempre 50 na ako, obviously, math, 'di ba? O ngayon, nalaman nyo ng totoong age ko dati nung nagbabarko ako sa PNO. Mega talaga pagsisinungaling ko. Pati mga bata, sorry ha, pero pati mga bata inuuto ko. Nagsisinungaling ako sa kanila. I was lying about my age. Kasi sabi ko, I'm not going to turn 30 until I sign I signed the marriage certificate. So, nagpakasal po kami siguro mga 39 ako o 40, I can't remember anymore. That was 2017. Ngayon yung mga nungulit sa akin dyan, yung mga taga PNO, mga katsukaran ko, mga UTs dyan. Ngayon, sige, 50 years old na ako ngayon, so magbilang kayo ng 10 years back na magkakasama tayo, o 12 years back. Sige, ngayon na, gawin nyo na ngayon. Ayan, umaamin na ako ng totoo ha. Ngayon, 50 years old na ako. Pwede pa ako magkaanak, pero sa gamit ng siyensya o science. Salamat sinasabing salamat sa siyensya o salamat po, Dok. If I'm going to do something like procedure like salamat po, Dok, so this is it. So, salamat po. Ito po yung salamat po, Dok, na hindi ako magpapa-cosmetic surgery, papabata, ganyan-ganyan, nose job. Ito po ay kailangan at pinagkasunduan po namin ng Diyosawa ko. Anyway, tama ng daldal. Okay. Pagkatapos ng meeting namin kay doctor, unang procedure, nag-ultrasound po ako. Sa mga babae, alam nyo yung ultrasound. So, check. Maayos ang aking uterus, pwede pa. First test. And then, nakalimutan ko na kung nag-blood drawn ako eh. Yata.
blood test. So, ayun muna. Tapos, ayun, oo nga pa. O, yun, nagpa-blood test din ako. Tsaka urine test yata eh. Siguro blood test muna ako para siguraduhin hindi ako jaundice. Ayun. And then, so binigyan ako ng order ng doktor. Binigyan ako ng order ng doktor na kailangan ko ng EKG at saka EKG sa heart at saka glucose 2 test. For the moment, iyon muna. Tama ba? Ayun. So, what is the purpose of, ito pa, kasi, wala naman talaga kaming, may insurance kami, pero, wala kaming pakialam sa mga test na yan, primary care provider. But since, nire-require kami ng doktor, kaya rin ako natagalan, sinabay-sabay ko yung primary care provider, kami ng dalawa ng asawa ko, at saka yung mga fertility procedure and test, whatever. So, para syempre, yung ito so lahat ng procedure na ginawa sa fertility clinic, we have to pay outright. Pero yung mga test na ginawa sa labas, at saka pertaining to the health, may mga kinargo po yung insurance. So, ang 300, ayun, nagbayad ako sa ultrasound ng 325 yata o 350. Ayun, tapos, doon sa, yun, inorderan ako ng EKG. So, yung EKG po, ginawa sa primary care. So, first visit ko ng primary care doctor, yun lang po yun. First time dito sa USA. Tapos, chinek, lahat-lahat, ganun, alam nyo na. And then, yung asawa ko, inorderan siya ng gene, parang, ano tawag doon? Gene screening, gene screening, yung blood, yun, he got the blood work, parang itetest yung genes, lahat tayo may mga bad genes, mga chronic disease, yung mga merong chronic disease, kung meron ba siya, kasi kung anong makita sa kanya na sabihin natin default or anong meron sa bad genes sa family niya, hindi pwedeng meron din yung donor namin, ganong klaseng gene. Kasi positive plus positive, most likely na yung bata magkaroon ng ganong sakit, which is ginawa niya sa ibang, ewan ko kung saan niya ginawa yun, it has, so merong recommended yung fertility doctor kung saan lang siyang clinic pwede gawin. Anyway, yung order sa akin na EKG, so syempre we have the choice. Lalaki ang aking doctor, primary doctor, pareho kami. Tapos yung yun na nga, EKG, check. What is the purpose of EKG? Syempre, magbibiyontis ako. I should have strong heart. Kumbaga, normal heart. No abnormalities, no history of strokes, at saka no blood clotting, stuff like that. Or else, especially with my age, it will going to be very, very risky. Salamat naman kay Lord at okay pa ako. So, EKG, check. Tapos, pangalawa is yung glucose test. Parang yung sugar level. Which is, parang nagbayad din yata ako. Of course, the primary doctor was carried by the insurance. Pero yung glucose test is nagbayad ako ng
$60 yata. Parang $60. So, the purpose of pag-glucose to test, 2 beses nila ako kinuhanan ng dugo. So, kung anong reaction ng sugar level ko pagkatapos nila akong painumin ng sugar after 2 hours. So, what is the purpose for that? Kasi pag diabetic ka daw, sabi namang ng doktor, is hindi normally magfa-function yung hormones ko, and hormone is very important with the procedure, and bibigyan nila ako ng fake hormones na it has to work para yung sinasabing progesterone at saka yung estrogen, yung estrogen, that it has to work as it should be. Kailangan niyang mag-react sa body ko normally. So, it will going to be hard pag meron akong issue ng diabetic. So, thank you naman kay Lord, it's another check. Tapos nun, so, we waited for the result of my husband, kung anong meron siya na hindi kagandahan sa genes niya. Syempre hindi ko alam yung mga Latin scientific name, pero yung family niya, parang, ewan ko kung family o sa kanya lang, na merong problema sa mata. Ewan ko ba, 20/20 vision niya, tsaka bihira siya gumamit ng reading class. Mas malinaw pa nga yung mata niya kaysa sa akin eh. Pero, that's what it is. So, whatever he has, that kind of disease sa mata, yung donor namin is hindi pwedeng meron din nun. So, ayun po. And, sa part 4, so, okay na po. Ayun pala. Syempre, nung nandun po kami sa clinic is, kinuhanan din siya, nag-donate rin siya ng itlog niya. Along the way, nagka-bump po kami doon. Pero, so, tumagal pa yung aming, ang tagal naman kasi mag-appointment, kumuha ng appointment sa urologist. Ewan ko kung magkano binayaran niya, no? Sigurado nagbayad siya. Pero online lang yung parang ni-reading lang ng doktor yung result. Tapos nag-appointment kami sa online lang. Sabi, okay naman daw, walang problema. Okay naman daw. So, we had the go signal na okay na talaga. I'm ready. I'm healthy enough to carry a child. So, ang next appointment namin is magiging online din, so-called the fetal maternal care, which is going to be the part 4 of my fertility vlog. Ate G, Mommy at 50.